Alam mo, minsan iniisip natin, Lord, sobra na to. Sobra na yung bigat. Sobra na yung pagod. Parang kahit simpleng hinga na lang, guguho ka na. Pero may mga kwento talaga na kapag narinig mo, mapapahinto ka. Mapapaisip ka, paano kaya siya nakakabangon? Paano niya nagagawang mabuhay pa sa ganitong klase ng laban? At isa sa mga taong yan ay isang nanay na nakilala ko. Isang babae na mula pagkabata hanggang pagtanda, sunod-sunod ang dagok sa buhay. At kung akala mong mabigat na ang pinagdadaanan mo, pakinggan mo ang kwento niya. Dito mo mas maiintindihan na hinding-hindi ibinibigay ng Diyos ang higit sa kaya mong pasanin. Nang dumating ang babaeng ito sa Japan, simple lang ang pangarap niya. Makakatulong ako sa pamilya. Wala siyang luho, walang arte, isang pangarap lang. Maiangat ang buhay ng mga magulang at kapatid. Pumasok siya bilang talent sa isang club at doon, sa unang buwan pa lang, naranasan niya ang lahat ng ayaw maranasan ng isang babae. Unfair rules, toxic na environment, customers na walang respeto, at patakarang tumatapak sa dignidad ng tao. Araw-araw siyang nauubos. Araw-araw parang lumiliit ang pagkatao niya. Hanggang isang gabi, naramdaman niyang nawawala na siya sa sarili. Kaya kahit 17 years old pa lang siya, nagdesisyon siya ng isang mabigat ang tumakas. Nag-run away siya. Iniwan niya ang maruming sistema. Iniwan ang isang lugar na hindi lugar ng tao. Pero doon nagsimula ang pinakamapait na chapter ng buhay niya. Ang buhay bilang TNT. Dahil kapag TNT ka, bawal kang kumilos ng kampante. Bawal kang magkasakit. Bawal kang magpahinga. Bawal kang umiyak. Bawal kang magkamali. Bawal kang makita ng immigration. At bawal kang maging mahina. Araw-araw kang parang nakikipagtaguan sa mundo. Araw-araw may takot na makabukas wala ka na. At dahil wala siyang papeles, lalo siyang sinamantala ng sumunod na manager. Maliit na sahod, malaking kaltas, walang proteksyon, walang karapatan, at walang laban. Pero tiniis niya. Bakit? Dahil ang nasa isip niya lang noon ay kailangan ako ng pamilya ko. Ako ang inaasahan. Hindi ako pwedeng tumigil. At sa edad na 17 years old, binuhat niya ang bigat na hindi dapat pasan ng kahit sinong bata. Isang gabi, pagod na pagod siya. Halos wala ng emosyon, parang robot na lang na gumagalaw. Paglabas niya sa convenience store, may nakita siyang Japanese guy. At sa sobrang pagod at depresyon, nasabi niya ng biglaan, "Pakasalan mo ako." Nagulat yung hapon at ang sabi, "Ha?" Kinabukasan, hindi inaasahan ni girl, bumalik yung hapon sa club. Hinahanap siya, nirequest siya at sinabi, "Yes, I will marry you." At hindi nagtagal, after 2 weeks, isinuko siya sa immigration, umuwi siya sa Pilipinas at doon sila nagpakasal. At eto ang pinakamalaking twist, hindi niya alam, Satyo pala yung lalaki. Mayaman, may negosyo, at mabuti ang puso. Nagkaroon sila ng 3 anak. Hindi siya pinagtrabaho.
Lahat ng pangangailangan niya ay ibinigay. Sa wakas, naranasan niya ang buhay na hindi takot, hindi TNT, at hindi pagod. For the first time, nakuha niya ang tunay na pagmamahal. Pero kung kailan akala niya tapos na ang paghihirap, kung kailan akala niya secured na siya, biglang namatay ang asawa niya. Doon siya tuluyang gumuho dahil pagkatapos mailibing ng asawa, kinuha ng biyanan ang pera niya. At habang nagluluksa siya, dumagdag pa ang sarili niyang pamilya sa Pilipinas. Hindi para damayan siya, kundi humingi ng pera. At hindi lang basta hingi, kundi may pagbabanta na kapag hindi ka nagpadala, magpapakamatay kami. Gaano kasakit ito para sa isang anak? 40 years old na siya ngayon pero kontrolado pa rin siya ng magulang niya. At idagdag pa ang mga Pilipina dito sa Japan na umutang sa kanya pero hindi nagbayad. Kaya hindi nakakapagtaka na years of depression ang pinagdaanan niya. Hindi siya makatulog, hindi siya makapagpahinga, hindi siya makangiti, at araw-araw lumalaban siya sa sarili niyang isip. Pero kahit bagsak siya, may isang bagay na hindi nawala. Ang 3 anak niya. Sobrang bait at sobrang loving. Sila ang nagligtas sa kanya sa tuluyang pagguho. Paano siya tumagal? Paano siya bumangon? Paano siya umabot sa ngayon? Simple lang. Kahit hindi niya ramdam, kahit hindi niya makita, kahit wala siyang lakas, may Diyos na hindi bumitaw sa kanya. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 13, hindi kayo tinutukso ng higit sa inyong makakaya, at sa oras ng tukso, gagawa ang Diyos ng daan upang kayo ay makaligtas. Hindi agad inalis ni Lord ang bagyo, pero binigyan niya siya ng lakas para kayanin. Sa bawat luha, may dahilan. Sa bawat sakit, may tinuturo. Sa bawat dagok, may tinatanggal. At sa bawat paghihirap, may binubuo. Hindi mo man naiintindihan, pero may ginagawa siya. Kung ikaw, habang nakikinig, pakiramdam mo parang sobra na rin ang bigat. Ito ang mensahe ni Lord para sa iyo ngayon. Anak, hindi kita bibigyan ng higit sa kaya mo. At kung dumating ang mga bagay na hindi mo kaya, ako ang kakaya para sa iyo. Minsan, kailangan mong mabasag para mabuo ka niya ulit. Minsan, kailangan mong masaktan para matutunan mong hindi lahat ng kaya mong saluhin mag-isa. Minsan, kailangan mong mawalan para makita mo kung sino ang tunay na para sa iyo. At minsan, kailangan mong umiyak para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Ngayon, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Huminga ka ng malalim at sabihin mo, Lord, hindi ko man naiintindihan ang nangyayari pero nagtitiwala ako sa iyo. Kung kinakaya ko pa, ibig sabihin hindi mo ako iniwan. Kung hindi ko na kaya, alam kong kakayanin mo para sa akin. Kapit lang, lumalaban ka hindi dahil malakas ka, kundi dahil may Diyos na lumalaban para sa iyo. Darating ang araw na babalikan mo ito at sasabihin mo, tama si Lord, hindi niya ako binigyan ng higit sa kaya ko. Binigyan niya ako ng sapat para mas maging matatag kaysa dati.